Anong invest mo kung wala kang ipon? Anong ipon mo pag wala kang income? Paano ka magkakaroon ng income pag hindi ka magtrabaho? There's really nothing wrong with rewarding yourself. Pero wag naman yung linggo-linggo kasi mauubos yung kinita mo. Bakit yung ibang masipag, mahirap pa rin? Ang trabaho will allow you to make money, but only the right character will allow you to grow money. Walang silbi ang education, walang silbi ang talino kung tamad ka and masama ugali mo. If you have been watching my videos or have attended some of my training, by now you know na malakas ang turo ko sa hard work. Meron pa nga akong prinsipyo in a book I wrote in 2018 entitled Creating Wealth and Managing Finances. The first principle na linagay ko doon, only work can create wealth. Today, karamihan ng tao will tell you, pag gusto mo gumawa ng yaman, mag-invest ka. Pero ito na ang problema ko dyan. Anong invest mo kung wala kang ipon? Anong ipon mo pag wala kang income? Paano ka magkakaroon ng income pag hindi ka magtrabaho? You know, I like the concept of work kasi maski wala kang pera, pwede kang gumawa ng pera, di ba? You work for a certain person. Maski isang araw lang na trabaho yon, wala kang puhunan. Ang puhunan mo lang yung lakas mo at oras mo. Pag uwi mo, may pera ka na. Ang negosyante din naman, di ba? Nagbibigay ng lakas at saka oras sa negosyo niya. Bago siya kumita, kailangan niya bayaran muna lahat ng mga expenses niya, especially ang empleyado niya, bago siya kumita. Pero ang isang tao who work for someone else, empleyado, nagtrabaho, pag-uwi, may pera. However, in one of my training, merong isang nagtanong sa akin. Sabi niya, Dong, marami akong kilala, ang sisipag, grabe magtrabaho, pero mahirap pa rin. Hindi naman sila gutom, pero they're always in need. So I have to explain to them kung ano ang ibig sabihin ng wealth sa Bible. In Deuteronomy 8:18, sabi ni God, He has given us the power to make wealth. Akala ng karamihan, ang wealth is money or riches. When I studied the original word, ang Hebrew word is chayil. Ang ibig sabihin ng chayil is physical strength and noble character. Hindi siya pera, hindi siya riches. Sabi ni God, He has given us the ability to make wealth, pero that wealth comes from our physical strength and noble character. So ito ang sagot ko dun sa nagtanong, bakit maraming masipag, nahirap pa rin? Ang sipag will help you make money, pero only noble character will help you grow money. Kaya maraming taong masipag, hirap pa rin kasi pagkatapos nila magtrabaho, sabihin na napagod ako. So dapat mag-enjoy tayo ngayong weekend. So they went on a drinking party with their friends. Yung pinagtrabahoan nila nung linggong yon, ininom nila. Tapos mamaya inihi nila. Nanigarilyo pa. So yung pera, sinunog nila. So hindi problema ang sipag. Ang problema is ugali natin towards yung kinikita natin. Hindi lang mga bata today, even during my time, may ganun kami ugali. Napagod ako. I need to reward myself. Bibili ng magandang bag, bibili ng magandang sapatos, mamamasyal, reward yourself. There's really nothing wrong with rewarding yourself. Pero wag naman yung linggo-linggo kasi mauubos yung kinita mo. Ako naniniwala you need to reward yourself in the proper time. I really believe the money we earn, we need to enjoy. Kaibigan, kung meron kang gustong i-develop sa sarili mo, develop the willingness to work hard, but also develop the right character towards money, towards people, towards your time, towards your body, tamang ugali. Ulitin ko yung sagot ko doon sa nagtanong, bakit yung ibang masipag, mahirap pa rin? Ang trabaho will allow you to make money, but only the right character will allow you to grow money. Para sa akin, walang silbi ang education, walang silbi ang talino kung tamad ka and masama ugali mo. Sana nakatulong ako sa iyo. Sana this message will help you contemplate or meditate on what you are doing today.
I want you to know gusto ni God fruitful ka. And the reason I'm explaining is because gusto ko rin fruitful ka. I will see you in my next video, but for the meantime, may God bless you.